ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga sea watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa Marabutan sang amon pagserbisyo. Tigawan nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. And welcome sa isa naman edisyon sang pagpakaragad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday, September 26 tuig 2025. Pabian, mangikot po ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ninyo alaga, JP Herbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas. Sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Hinatamyaw taman sa isa ka bayad-ayad nga aga ang tanan ng mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers nga nagaupod sa aton sining nga pagpangalagad sa atong mga sukitag palamati sa mga iban pang nga rehiyon sa pungsod Pilipinas. Maayad-ayad ban nga aga sa inyong tanan. Kung mga biyan padayon gid nga maghalong sa sining epekto sang habagat gagin pabaskog karon sang Bagyo Opong sa ka maulanon nga Biyernes sa inyong tanan. We pray good for the safety of everyone. Subong nga hindi basta-basta ang hangin. Ulan nga dara sa sining habagat. Nagpila na ka mga area dari sa aton nga rehiyon. Nagipna sa Negros Occidental mga biyan ang may gin-report nga kabudlayan sa pagbiyahe. Sunod ban sa pagkatipad sa duta o kung pagluntad sa pagbaha. Ibalo naton ang pila ka mga updates sa atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Nagdiwata man nga malabot mga biyan ang aton sining Office of Civil Defense Western Visayas. At sa aton man nga pag-check mga biyan sa aton mga koneksyon sa PGRRMC sa Nonoy Tuhay nga probinsya sang rehiyon. Sa aton nga mga sukitag palamati nakip sa aton sining igapatpat ang pila ka mga update na natipon naton gikan sa banwasang instansya nagsubuman sa banwasang La Castillana sa Negros Occidental. Try ito man mga biyan ang
mga update gikan sa Department of Social Welfare and Development. Pila na ang mga napalabot nga bulig ang ila sining ahensya sa mga kauturan naton nga apektado sang sining bagyong Mirasol, bagyong Nando at subong ang bagyo Opong. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita nga tipon, mag-check kita anay sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang nanging panyempo ko diri sa Western Visayas kung iyang Biyernes at the same time ang lauman nga panyempo buwas nga adlaw tubtob sa Domingo. Shall we expect an improving weather condition buwas nga adlaw kung ining maulanon nga panyempo will continue until tomorrow. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 na sa aga sa sining oras. Kupon naton sa piyak na linya to give us the latest update gikan sa Pag-asa. We have Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Yes sir, may adlaw sa lang kagama una nga adlaw sa lang. Original latest weather update sa sabong nga adlaw, September 26, 2025. May natin ang bulletin number 16, ang sisigil sa pagkastor na Opong na estimate natin para sa coastal waters ang Mandaon, Masbate. May masusay with emission ng 110 km per hour na sa sentro kapag bato sa ilabot 150 km per hour. Pag nakulag din siya sa west-northwestward at 30 km per hour. Pag ginalataon na natin, sa Cebu may ara kita ng mga wind signal na ginapataas sa iba't-ibat sa bahin sa Western Visayas. Sa Cebu, una ang wind signal number 3. Kasi din apektado ang north western portion ng Northeast, tapos may nadala ang Panay. Sa Pian, Ibisan, Cagayan City, ang northern portion ng Aklan, tapos din nadala ang Makati, Tangalan, Calibo, New Washington, Ibahay, Lezo, Manay, Labas, Numancia, Batan, Cagayan, and ang Kaluya Island natin. Sa wind signal number 2 naman tayo ang extreme northern portion ng Negros Occidental na dala-dala ang Taposo, City ng Escalante, Sagay City, Batis City, Manapla, City of Victoria, sa Enrique, hindi magalaw na City Ngalan, Province Padre, at sa northern portion of Iloilo, Sadiin, and Estancia, Carlet, Balatan, Batag, San Dionisio, Concepcion, Sara, Ahoy, Lemery, Barotac-Viejo, sa Grapaan, San Enrique City, Pampasi, Benguet, at Ilog. Ang darat at Kapis naman ang darat at Aklan in the northwestern portion of Antique, na dala ang Libertad, Pandan, Sebastian, Pagkulati. Para tayo sa ating signal number 1, or with signal number 1 natin, ang northern and central portion of Negros Occidental, ang Calatrava, Salvador del Dicton, San Carlos City, Silay City, City Cantalitay, Bacolod City, Baga City, Morsha, La Casaliana, Valladolid, Tulucandan, La Carlota City, San Enrique, Pontevedra, Moros Padilla, Isabela, Cantiligaran, hanggang central portion of Iloilo, Munidala, isang Banate, Anilao, Duanyas, Dingle, Baratak, Nuevo, Dumangas, Lambunaw, Aniway, Badyangan, Tototan, Mina, Saraga, New Luzon, Kabatuan, Agmaasin, and the central portion of Antique, Sabihin, Dalayang, Tibiao, Barbaza, Bugato, Nawaan, Agabad, Dirama. Para dahil sa ating nga ginanantaw na traffic intensity outlook, para sa severe tropical storm o di Opong, ginanantaw nga mag-landfall ini siya ang past coast over Romblon and Mindoro province within the sasunod ng mga 12 hours natin. Before naman emerge naman sa West Philippine Sea this afternoon or evening. Pag-inaan lang naman pag-exit ini sa ating Parga region tomorrow afternoon. So kung may arang makita, ginapataas sa iba't-ibat ng mga warning, tugod kita sa ating naging warning ako sa sa bilog ng Western Seaboard sa ating nadala sa ating clear warning so binaabisan sa publiko. Especially gid sa mga gamay nga pasakayin sa hayan katagat sa mga fisherman natin na avoid na nga maglayag sa ating kadagatan sa tama gid kabalot sa ating mga kadagatan sa ginatugang pagit natin dira. May arang kita nga pataas nga tropical search warning man sa ating mga kadagatan. So pinalagay natin nga sa Subong sa may or sa northern part ng Panay Island natin sa northern part ang aton nga Negros Occidental may arang storm search warning kita ang ginapataas.
I see. Dahil dayon, pinalagtasan sa Southwest Monsoon ang uni ang ga-apekto sa Palawan at West section ng Visayas ng Mindanao. Para tayo sa province ng Aklan, Capiz at Iquim kag Iloilo, medyo or rather maging stormy atong weather condition actually dala ini sa atong severe tropical storm si Opong. Para sa iba naman nga bahay sa Western Visayas, occasional rin sa mga batigan natin that to guide the sini sa Southwest Monsoon. Pagkakog tama kabasog ng mga hangin nga sa direksyon nga na pagkakana katundan para ka hangin sa diri sa Western Visayas, kabalot ng lugar tama kabalot naman tayo sa mga balot natin diri sa patigasan. Pagka sa temperature natin 24 degrees 30 degrees Celsius sa kadlaw nga batlak 5:30 AM sa nga malatulog mo siya 5:44 PM kapag sa gabi. Sa mga next weather update namin sa Iloilo at social media. Salamat. Sir Jeff, moving on, ano ang current category sa sining bagyong Opong kag ano ang posibilidad nga mag-escalate pa ini? Yes, sir. Bali sa buong, sir, isa na ini siya kasi severe tropical storm nga category sa ginalantaw natin na all throughout travel niya or pag-cross sa ating kadagatan o atin sa may landmass sa Pilipinas marinig into a severe tropical storm category and while ga-exit ini sa ating area dito ginalantaw natin nga mag-amat ini siya kuha ang persa from severe tropical storm maging isa ka typhoon ini while exiting the far region natin, sir. I see. Sir, another question, no? Na-mention mo kaina, currently ang mata sa bagyo malapit lang sa area sa Masbate and considering malapit man ini sa Panay, ang paghulag si Sir West-Northwest will also result sa pagbuhin o kung pagdugang pagid sir sa mga area nga mahimo mapaidalon sa signal number 3. Yes, sir. I-expect natin manaknya ko na to sa next week ng mga updates as may ara na possibility nga nga matugang ang mga possible nga mga wind signal number 3 natin sa ibang bahay, particularly nakita ang mga northern provinces o northern municipalities ang Panay nga island natin. Pag-expect natin nga ang ibang bahin man makapakti nga magkakaman ang wind signal dito sa mga municipality nila. Sir, also no, may mga nagkakabato na kita nga mga mensahe angot sa red rainfall advisory. Ang ining nga pag-ulan, sir, most likely saan uni naton ma-experiencehan? Yes, sir. Sa subong may anak kita nga rin red rainfall na heavy rainfall advisory na ginapataas. So, gina-expect natin nga sa bilog na Western Visayas, including ang Negros Island nga region nga so dito yung patalong nila. So, gina-community na katapataas na heavy rainfall nga gina-experience natin ang warning man nga gina-advisory natin sa publiko, sir. I see. Ang inisang red rainfall, sir, tugtog ini sa hapon ang ining madamo nga pag-ulan? Yes, sir. Bali, so expect natin possibly all throughout the day up until possibly by later is tomorrow or rather tomorrow morning or afternoon kita makabadso diagwag ka mga amunin na pagkagadom as well as pagkatupakman sa mga mamunog nga ulan sa aton diri sa Western Visayas. I see. And lastly, sir, no, sa mga area nga apektado karon, saan o ginalauman nga maka-experience naman sa improving weather condition? Yes, sir. Bali, possibly gina-expect natin since magba ini ang bagyo by tomorrow afternoon. Expect natin during the day Sunday or Monday hindi na naman kita maka-experience ka mga generally nga namin nga for improving weather, sir. Ayun. Lastly, sir, Jeff, ang imo sining nga mensahe sa aton sining mga tagpalamati subong iya nga aga. Ayun, sir, bali gina-abis ulit sa publiko, especially dito sa Subong, ngayon ang itong dapat ay bagyo nga kasi malapit kawan sa aton diri sa Western Visayas. Expect natin nga may continuous nga mga updates ang napabas sa publiko sa aton nga storm surge warning and severe warning natin. And then, mag-pamati natin sa mga PDRR natin or sa mga local natin ng mga DRR nga kasi if ever may mga evacuation ng mga matabo, keep in mind na niya po natin para man sa safety natin. Alright, maraming salamat, Sir Jeff Makiling. Yes, sir, maraming salamat kay Mike Mendoza. There you have it, mga dan, latest updates sa katsang panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. So may yara na sa mga area diri sa Western Visayas kaginpay dalom sa signal number 3. Pila ka mga area sa signal number 2 kag may mga area nga nagpaydalom karon sa signal number 1. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 na sa aga.
Pabiyan sa atong pagpanumbalik dugang mga update ikan sa atong mga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Kagtiwa na itong malabot ng Office of Civil Defense Western Visayas sa Hibaluon kung kamusta na ang ina sining mga pagpanghanta kagano nga mga area karon ang may mga reported na nga mga pag-ulan kada pagbaha. Hindi ka ba pang impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahalumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Ang init. Kahit anong gawin ko, ang init-init pa rin. Naka-number 3 na yung electric fan at lahat. Oh yeah! Spicy. Parang pugo naman sa loob nito. Ito ang sikretong malupit. Kaya, cool ka lang. Pwede palamigin ang inyong mga kwarto sa simpleng pagbukas ng mga bintana, ngunit gumamit ng kurtina upang harangan ang mainit na sinag ng araw. Ang mga electric fan, ilagay naman din kung saan malapit ang bintana para mas umikot ang bagong hangin sa loob. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Hay, pwesto parang pantropiko. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. A jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang masamang balita parang nakakahawang sakit yan. Pagpatuloy na kumalat, apektado pati ang buong komunidad. Ang lunas sa mga haka-haka, maling impormasyon, chismis ay ang pagiging mabusisi at mapanuri. Pigilan ang pagkalat ng sakit na ito sa lipunan. Mag-verify mula sa mga legit sources at mga opisyal na tanggapan. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapakwenta yan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayaan mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumitsik ay bang bang bang, ang sumipol ay bang bung bang. Ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligman. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go. Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:28 na sa aga. Sa sining oras mga biyan, magakuha kita sa mga update gikan sa atong kopdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Una-una nato na ang update gikan sa Iloilo City Government. Kung mga sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo kasunod sa sining pag-ulan dala sa habagat, kinapabasko karon sang Bagyong Opong. Para doon ang live report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Chief, may ara na sang 22 ka mga individuals o kon 5 ka mga pamilya ang nag-evacuate kasunod sang sining malain nga panahon nga resulta sang bagyong Opong. Ini sila ang naghalin sa Barangay San Juan sa distrito sang Molo, partikular sa Zone 1, distrito sang Molo, Barangay San Juan. Kag-ari ini sila sa may gym sa karon. Ginatapuan ini sang 4 ka household, 5 ka pamilya, kag 22 ka individual. Ang isa ka puloy-an naman no, ang recorded nga partially damaged bangod sang sining mabaskog man naton nga hangin. Kalabanan sa mga evacuees ang kabataan ni ara sing 2 ka tuig, 3 to 5 years old, 6 to 12 years old, 13 to 17 years old. Sa adult naman 18 to 59 years old no. Ang ining numero sa mga evacuees dira sa may area sa distrito sang Molo. Ang aton nga CSWD naghatag gilayon sang mga relief goods sa sining mga nag-evacuate dira sa may area sa may distrito sa Molo, partikular sa may Barangay San Juan. Sa videos Jake nga aton kuha bago gid lamang sa palibot sang syudad sang Iloilo, makitaan nga nagbubo na naman ining madamol nga ulan kag pila ka mga dalan naton ang
amat-amat na nga ginatabunan sang tubig diri sa may area sang Mapa GM Basa, hindi man na muna kadamol, no? Pero masiling naton nga ara sa hill sang imo sining tiil ang kadalumon sang sining tubig nga nagailig karon sa tarsada diri sa may area sang dalan na Mapa kag iban pa nga lugar diri sa may syudad sang Iloilo kasunod sa sining pagbubo sang ulan. Sa datos sang aton sining CDRRMC Jake, no, sa rainfall advisory, ginalauman gid nga bisan hindi kita sentro sang bagyo, ang rain volume lauman gid ang red category sang rain volume diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo as of 9:14 AM sa SM Iloilo area diversion ang na-record sang CDRRMO 92 mm jet kag ginang pinakataas ini is 45 mm subong ara na sa 92 mm SM Iloilo extremely torrential rain ang iyang kategory. Sa distrito sang Arevalo 35 mm pinakadamo, sa may Katilingban Molo 40 mm. Amo na nahulog sa red rainfall category Santa Cruz, Katilingban, Mandurriao, Haro Health Center, kag CDRRMO main nga nahamtang dira sa may ICC. Orange rainfall naman Barangay Balabago, Suok, Arevalo, kag Hibaw-an ang norte sa distrito iya sang Mandurriao, no? Ang ini naga-eksperyensya sang mataas nga rainfall volume sa sini nga mga tinion na Jeep. So far, mayara sing 22 ka individuals ang nagapabilin sa evacuation centers nagikan dira sa may distrito sang Molo Jeep. Padayon pa ang pag-update sa CDRRMO sang ila sini nga mga datos, especially sa mga evacuees subong iyang adlaw Jeep. Ayun, Jen, may we know kamusta naman ang pagpanghanda as to resources kag subong man mga assets sa atong sini nga Iloilo City Government. Ang aton nga city government handa na, no, kahapon pa kag ang aton nga CDRRMO ang ara na sa ginpasaka sa naka-blue alert na sila kahapon. So sa subong ready na sila sa pag-respond, especially sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan gid sang relief goods, no, nagakinahanglan sang bulig. Sa pinakaulihin naman Jake, na status sa mga flooded barangays out of 180 barangays sa syudad sang Iloilo, yara na sa 21 ang flooded ng mga barangay. Duwa sa distrito sang Arevalo, may duwa sa city proper. Sa La Paz District, 6 ka mga barangay. Lapos, may duha. Mandurriao, 5 ka mga barangay. Kag sa distrito sang Molo, may 4 ka mga barangay ang flooded as of this time out of 180 barangays sa Jeep, no? So 21 out of 180 barangays ang flooded as of 7 AM nga datos sa aton sini Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, Jake. Yun. So, Jen, madami ka salamat sa imo sini nga balita. Amo ni madulong naton ng mga updates. May kang tanan sa aton sini pagmonitor sang Tropical Storm Opong diri sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:35 na sa aga sa sining oras. Lopo natin sa piyak na linya to give us the latest update coming from the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang aton sining OCD Regional Director kag Chairman sa RDRMC, si Director Raul Fernandez. Director, mayong aga. Ay, mayong aga po. Good evening po. Director, kamusta na ang monitoring sa RDRMC Western Visayas sa sining epekto sa habagat kag ginpabaskog sa bagyong Opong?
Yes, hindi po nakatuloy yung ating monitoring sa probinsya po ng Aklan po, no, at ang Antique, no, na sa ngayon po ay malakas po ang ulan doon ngayon. And even po sa northern part po ng ating ng probinsya po ng Iloilo. Meron na po tayong na-monitor po ng pagbaha po dito po sa Antique. At sa Aklan naman po ay nasa normal pa naman po yung level po ng ating po ng mga major river po natin, systems natin. So nakahanda naman po lahat ng ating pong mga responders at amin monitor din po natin ang ating pong mga local DRRMCs na sila po ay nagsagawa rin po ng kanila pong mga meeting sa kanila pong effective councils nila. As we speak po, Director, meron na po bang mga reported evacuees yung ating OCD Western Visayas? Yes, sir. Dito po sa Antique at sa iba po sa iba po mga probinsya, ito po yung mga preventive evacuation po. Ito po ay naipailikas na po natin bago pa po dumating po yung matinding ulan. So, wala pa po tayong monitor na nagsiligas dahil po sa naapektuhan sila ng pagbaha. Ang ating pong mga evacuees ngayon ay dahil po sa preemptive evacuation. Do you have the digits po, Director, kung ilang mga residente yung inilikas bilang bahagi ng preemptive evacuation? Sa ngayon po, meron po tayong bukas pong evacuation set, anim na evacuation centers po throughout the region. Ito po ay nasa Iloilo po at meron din po sa meron din po sa Antique. So wala po kami ngayon, we are still gathering po yung exact number ng number of families na nasa loob po ng ngayon na-evacuate na po ng preemptive evacuation. RD? As we speak po, tuloy-tuloy po yung pag-gather namin ng data po coming from the local DRRMCs. Ayun. RD, we'll be calling you again. Bigyan daan po natin yung mensahe po ni President Marcos ngayon. Buhay sa pamamagitan ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at mga oportunidad sa kabuhayan. At ngayong araw, kasabay ng ating National Family Week, kinikilala natin ang pinaparangalan nating 18 pamilya mula sa iba't ibang rehiyon bilang mga huwarang pantawid pamilya. Ang bawat isa na naririto ngayon ay nagpapatunay na kaya ng pamilyang Pilipino na harapin ang anumang hamon upang magtagumpay. Kaya mismo ang nagsilbing ilaw at huwaran, hindi lamang para sa mga benepisyaryo ng 4Ps, kundi para sa lahat ng Pilipino. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating layunin. Nais pa natin dagdagan ang mga pamilyang may sapat na kakayahan na itaguyod ang kanilang buhay, kaya't patuloy natin pinapalakas ang 4Ps. Mga kababayan, kinalulugod ko ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito ang tinatawag na assistance to individual o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AIX at saka yung Sustainable Livelihood Program. Dahil sa karagdagang pondo ng AIX program, dadami ang ating mga kababayan na matutulungan sa panahon ng emergency tulad ng madaliang operasyon, pambili ng maintenance o gamot, at iba pang mga gastos para sa pagpapagaling. Bukod pa rito, palalakasin natin ang mga inisyatiba na makatulong sa mga tinatawag na former combatant bilang mga targeted beneficiary ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program sa kanilang pagbabalik sa komunidad. At higit pa riyan, magbibigay din ng mahalagang suporta para sa mga benepisyaryo ng 4Ps at kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ng krisis
upang sila ay maging self-sufficient na. Sa tulong ng mga programang ito, mas marami pa tayo matutulungan na kababayan at pamilya. Batid ko rin ang pangamba ng maraming pamilya na biglang matapos na lang ang suporta hatid ng 4Ps nang hindi sila nabibigyan ng sapat na kakayahan. Kaya't pinag-aaralan natin ang pag-aamyenda ng 4Ps Act upang mas matugunan ng wasto ang sitwasyon ng ating mga benepisyaryo. Sinisiguro po natin na bawat hakbang ay nakabatay sa masusing pagsusuri upang manatiling matibay at epektibo ang 4Ps para sa lahat ng mga nangangailangan nito. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Mga minamahal kong kababayan, kayo po ang dahilan at nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas ng loob na gawin ang aming trabaho para mabuti at matapat para matulungan ang aming minamahal na kababayan. Kaya patuloy po tayong magtulungan. Ang tagumpay ng bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas. At sa pamamagitan ng inyong sipag at suporta, makakarating din tayo sa mas mabuting kinabukasan. Alalahanin niyo po itong ating kaunting pagsasalo ay pagkikilala sa inyong trabaho, sa inyong pagsikap, sa inyong sakripisyo. Hindi po namin sinasabi na ito'y nangyari dahil sa amin. Hindi po. Nangyari po ito at kayo'y umahon sa inyong buhay dahil sa inyong sipag, dahil sa inyong sakripisyo, dahil sa inyong pagmamahal sa inyong mga pamilya, sa inyong pagmamahal sa ating kababayan, sa inyong pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya't mabuhay ang pamilyang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipino. Maraming salamat po, ating mahal na Pangulo. There you have it, mga biyan, ang naging mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan sa iya sining pag-upod sa mga huwarang pantawid pamilyang Pilipino leaders saituhang rehiyon. Kaupo natin sa piyak na linya, liwat sa atin sining pagparagad ang direktor sa OCD Western Visayas, kaga head sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6 para hibaloon ang ila sining monitoring sa sining epekto sa low pressure o kung nahabagat kaya ginapabasko karon sa bagyong Opong. Director, sa muli po, magandang umaga. Director, good morning po. Balikan natin liwat mga beda ang atong koneksyon si Director Raul Fernandez sa OCD Western Visayas agot sa ila sining monitoring assessment kaga subong man ang ila sining iyang padayon nga panugyan sa aton sining mga residente. Kaupon liwat naton sa linya, we have Director Raul Fernandez sa OCD Western Visayas. Director, magandang umaga po muli. Magandang umaga po muli. Director, dimension niyo po kanina, meron na po mga preemptive evacuation efforts na ginawa yung mga local DRM natin. As to infrastructure naman, Director, kamusta po yung monitoring ninyo? May mga unpassable roads and bridges po ba dito sa Western Visayas? Yung Director? Hello. Yes, Director. Director, are we audible po sa inyo po ngayon? Okay na. Ang ganda yung topic. Upload sa panglalas. Lalo na po sa mga kakakitan. Kung nagpapamonitor ito natin sa mga social media, na magiging pagkakot ngayon sa Maria ng Antique.
Mayun. RD, sad to say po, currently medyo choppy po yung pasok ng connection ninyo. Can we do an audio check po ulit, RD? Hello, RD? Balikan natin si Director Raul Fernandez mga biyan. Ibalo natin ang mga dugang, ang mga monitoring sa aton sininga OCD Western Visayas sa epekto sa aton siniyang bagyong upong nagapabasok karon sa habagat. Director, pasensya na po. Again, Director, meron po ba kayong mga monitor na mga unpassable bridges o mga daan dito sa Western Visayas? Sa ngayon po, wala pa. Wala pa ko tayong nare-report po, no? Pero yung sana po, Antiki, yung tututukan po natin ngayon at medyo po tumataas na po yung level na tubig sa mga major river system natin doon. At sa Patnungan nga ay medyo medyo meron na rin na naiulat na pagbaha. Ayun. Director, considering na hanggang signal number 3 na po yung ibang mga area natin, particularly in Aklan and in Capiz, may po, gaano na po kahanda ang ating mga DRRM? Ano po yung mga inihanda ngayon ng ating OCD Western Visayas? Nakanda po tayo mula pa ho ng mga nakaraang araw. Na-i-activate na ho natin yung mga incident management teams ng ating po mga lokal na pamahalaan. At nakapag-preposition ho tayo ng ating po mga search and rescue teams at pati po kanilang mga equipment. Sa katunayan nga po, yung mga rubber boats natin, yung mga floating assets natin, ay nailagay na rin po sa mga location na alam na po natin parati pong binabaha. At ang ating pong Coast Guard, nag-deploy na rin po tayo ng kanilang SAR teams, no, sa mga munisipyo po na parati pong binabaha. So lahat po nasa in place na po, no. Nag-ante na lang po tayo ng kanila pong yung kanila pong pwede pong kung mayroon pong respondihan. Pero sa katulad na sinasabi natin, ang ating pong mga mamayan ay naiikas na po natin. Ayun. RG, recently we learned po na aside sa DSWD, yung OCD mismo, yung RDRMC, ay namamahagi rin ng mga relief items for this bagyong opong po. Ano po yung mga inihandang tulong na ng ating Office of Civil Defense? Meron ako tayong mga na-position na mga non-food items katulad po ng hygiene kits, yung family packs po, yung shelter repair kits, at yung po mga sakulin po or yung mga tarpaulins po natin. Ito po ay naka-preposition na po sa bayan ng San Jose, dito sa Antique. Meron po tayo sa Banga, Aklan. Meron po tayo sa Amindan, Capiz. Meron po tayo dito sa may Dingle, Iloilo. At dito po sa Iloilo City. So yan po ay nakahanda na po yan na anytime po na kinakailangan po na i-distribute po sa mga napiktuhan po. So yun lang po, nakala po yan. We're just waiting po ng request po ng ating But pag after po, nung humupa na ito itong tatlong ulan, saka yung bagyo, then tininaho natin silang maibigay po sa mga apektadong mga kababayan natin. RD, may mga suspension of classes na po na ipinatupad sa halos lahat ng lalawigan ng Western Visayas at may mga lokal na pamahalaan na din na nag-declare ng suspensyon ng trabaho sa mga government offices. Pero may mga iba pang LGU po na until now ay hindi pa rin nakapag-anunsyo ng suspension of classes. Yung RDRMC po ba may mensahe sa mga local chief executives natin? Amin naman po, ang aming pong sinisiguro po na maging ligtas po ang ating pong mga mag-aaral, pati na po yung ating mga guro. So ang kapangyarihan po na magdeklara po ng cancellation po ng mga classes ay nasa nasa lokal po na pamahalaan po sa ating pong mga mayors. So through our local DRRM officers,
we keep providing them with the advisories, no, yung yung mga na advice po na kung meron nga po mga ito po mga panahon po na hanggat sa maaari po proactive po tayo sa pagbibigay po ng sa pagdideklara po ng ng class cancellations po. Para na rin po yun para na po sa protection po ng ating po mga kabataan. Ayaw naman po natin na ang mga kabataan ay nandun na sa mga paralan bago po tayo na matatat na sila doon ng ulan bago ko magkasila ng mga klase. Ayun. Lastly, RD, we are praying for zero casualty at mahalaga ang papel ng bawat mambayang Pilipino para maabot ang dalangin na ito. Ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga residente ng Western Visayas? Patuloy po na mag-antabay po, makikinig po sa mga advisories, lalo na po sa mga yung reliable sources po, yung official po na nagbibigay po ng mga bago tayo makikinig, bago tayo maniniwala sa mga fake news po, or yung mga unreliable po na mga informasyon. So, hanggang na maaari po, susunod po tayo sa mga sa mga alituntunin, sa mga mga otoridad, we'll just follow po ng mga ng mga alituntunin natin, mga abiso po, para po sa kaligtasan po ng lahat. Nakikiusap po kami na magsama-sama po tayo, makisama para po maging maayos po ang lahat. Ang gobyerno naman po ay nakahanda naman po na magbigay ng mga ayuda, ng suporta po sa mga na apektado nating mga apektadong natin mamamayan. So maging handa lang po parate. Ayun. Madamo giga salamat RD Raul Fernandez sa inyong oras at impormasyon. Stay safe po at padayon. Maraming salamat po at magandang umaga ulit sa inyo po lahat. Ayun, nabatian mga biyahan si Regional Director Raul Fernandez, ang direktor sa Office of Civil Defense Western Visayas, angot sa ila sini nga kahandaan nga magabulig sa aton sini nga mga komunidad nga mahimo maapektuhan sa sining habag at kigrepabaskog karon sang bagyong Opong. Ang dugang nga mabiyan ng mga balita kag impormasyon angot sa lakat sang panahon kag ang pagbantay sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team sa mga sitwasyon sa nalituhay nga lugar sa Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental. Bantayan mga biyan sa aton nga social media page, ang Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa ngalan lagi naman sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defando sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter, ako naman ang inyong inalagad, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.